Ang boss ay galit na galit sa tingin sa mga estudyante na bigla na lang pumasok, at ipinapalabas na gusto niyang malaman kung paano nasugpo ng mga hanggal na ito ang mga mangmang na nagbantay sa labas. Sa kabilang banda, si Yang Chan ay lubos na takot nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na nahihiga sa sahig, nasa saklaw ng kanilang dugo. Agad na itinuro ni In Chan na ito ay ang parehong taong nakaligtas kanina. Ang iba pang mga alipor sa club ay nagtatawanan, nambabatikos kina Sokju at Jin, sinasabing talagang natatakot kung ang dalawa ay yun lang. Dapat sana ang backup na hinahanap ni Yang Chan. Sa ngayon, si Yang Chan ay halos makapag-CR sa takot, nagdududa kung maganda nga ang ideya na pumasok sa lugar na ito. Binato ng boss ang kanyang bat ng malakas at sinabi na matagal na siyang nasa negosyong ito, ngunit hindi niya inakala na makikita niya ang araw na dadagsa ang isang grupong mga walang lakas na bastos sa kanyang club na naghahanap ng gulo. Binigyan niya ng atensyon ang kanyang tauhan at tinanong kung ano ang plano nila sa mga hanggal na ito. Bilang tugon, agad na nag-utos si In Chan sa kanyang mga tauhan na dalhin ang aming grupo sa kanilang tuhod. Dali-dali namang sumugod ang mga alalay sa aming mga lalaki, hawak ang kanilang mga bat, handang tapusin ang lahat ng ito. Sa parehas na oras, medyo nakahinga si In Chan, naiisip na sa wakas ay matatapos din nila ang gulo ngayong araw. Hindi niya nga lubos maisip ang anong mangyayari kung ito ay tumagal pa ng isa pang araw. Ngunit hindi niya alam, sila at ang kanilang mga alalay ay maghihintay pa ng isang matinding laban. Asa-asa, sina Soju at ang iyong kasama ay simula nang nagpapabagsak sa mga walang lakas na ito. Nang itim na ang kulay ni In Chan at ang kanyang mga tauhan, at kahit ang ibang mga bangag na nakatayo sa paligid ay nagugulat sa takot. Agad na tinanggal ng aming mga lalaki ang kanilang mga bag at lubos na nabibigla si In Chan sa pag-amin na 4 na katao na ang kanilang napatumbang agad. Sumugod ang natira pang mga tao papunta sa kanila, pero sina Soju at Jin ay nagpasyang makipaglaban. Nagsimula silang durugin ang mga ito na parabang basura lang sa harap nila. Sumam pa ang kaibigan ko sa ere na parang isang ninja at binigyan ng malupit na suntok ang mukha ng isa sa mga pasaway. Hindi rin nagpahuli si Soju, pinabagsak ang maruruming pasaway ng mga simpleng suntok, ipinapadala ang mga ito sa paglipad. Wala nang magawa si Yang Chan kundi manood ng may paghanga habang sinisira ng kanyang mga kaibigan ang lugar. Pareho silang pumapabagsak ng mga pasaway na ito na parabang walang pakialam. Nang makita ng mayabang na pinuno ang kanyang mga kasunod na pinapak na ng husto, nahulog ang sigarilyo mula sa kanyang nakangang bibig sa gulat. Patuloy ang pagkabogdo at sa wakas lahat ng mga pasaway ay nadapa na. Lubos ang hindi paniwala ng matandang boss, nagtataka kung totoo ba ito. Tumingin ito sa aming mga kaibigan at malinaw na halos hindi pa sila pawisan. Ngunit natalo nila mag-isa ang 30 sa kanyang mga tauhan. Sinimulan na ng aming kasama ang maglakad at si In Chan na katabi ay nagsisimulang magdilat. Habang tahimik na naglalakad si Jin. Sa likod niya, parang papayagan na niyang makalusot tong isa, o kahit yun ang akala ko, hanggang sa pumagitna si Soju at nagbigay ng brutal na suntok, bumagsak si In Chan ng tuluyan. Halos magulat na ang amo, kumuha ng bat at tumayong matapang, ngunit patuloy lang si Jin sa paglakad papalapit. Pagdating nila sa harap-harapan, agad namang binato ng amo ng bat si Jin, ngunit sinagot ito ni Jin ng kanyang malakas na palo. Sinampal ni Jin ng husto ang amo sa leeg, humawak sa ulo nito, at sa kanyang karaniwang paraan, sinampal ang mukha ng gago sa kanyang tuhod, na nagdulot ng pagsabog ng dugo mula sa ilong nito. Ngunit hindi pa handa ang mayabang na lalaking ito na sumuko. Alam niya kung malalaman ito ng kanyang boss, tiyak na itataboy siya sa grupo para palaging. Kaya't nagpasya siyang gumamit ng marurumi at kumuha ng isang daga, inihampas ito kay Jin. Ngunit hawak lang ni Jin ang kanyang kamay at binali ito, iniwan ang lalaki na umiiyak sa sakit. Upang tiyakin ang kanilang tagumpay, hinampas ni Jin ang lalaki sa lupa, sa wakas ibinagsak ang mayabang na amo para sa huli, at ito'y tuluyan ng nagtapos. Biglang magising ang mga naging beta bully. Bilis na lumapit si Yang Chan. Tanong niya ang mga kaibigan kung okay lang sila, pero tumuro lang si Blondie kung mukhang okay ba talaga sila, lalo na't naiupi ang kanilang mukha ng baseball bat. Tumingin si Orange Head at napansin ang ating bata. Nang makuha niya ang atensyon ni Jin, nag-thumbs up si Ji Hong at sinabi na sa laro ng buhay, talagang nasa challenger rank siya, kahit pa bronze rank pa lang siya sa laro.
Maganda ang suntok niya, bagaman walang kamuwang-muwang si Sokchu kung ano ang pinagsasasabi niya sa sitwasyong ito. Sa sumunod na eksena, makikita natin sina Taizu at ang kanyang tauhan na si Incheon na binubugbog ng assistant ng kanilang boss, na talagang galit na galit. Paalala niya sa kanila na sinabi niya sa kanila na linisin ang kalat nila, pero sa halip, lalo pa nilang ginulo ang sitwasyon. Nagtatago sa kahihiyan ang dalawang lalaki, at sinubukan ni Taizu na mag-sorry lang. Biglang binatukan si Taizu sa mukha ng assistant, na walang mintis sa pagbugbog sa kanya na parang baliw. Binabalikan niya si Taizu na walang lugar para sa sorry, dahil dapat ay nagpapalawak sila ng negosyo habang hindi available ang mga Goshong at Sangsu boys, pero sa halip, ito ang inaatupag nila na kalat. Dinanig sa kanilang pamilya. Ngayon, pareho lang nina Goshong at Sangsu ang mga lalaking tinalo ng ating batang lalaki nang kanilang atakihin si Mr. Cha. Nanlilisik ang mata ng kasama habang pinapalo ng kanyang boss ng parang sako ng patatas. Bigla na lang, dumating ang Big Cheese at sinabihan ang kanyang kasama na huminto. Nakatayo siya sa harap ni Taizu, ipinapaalala sa kanya na nagkamali siya sa pag-aakala na may potensyal talaga siya. Pinipigilan ni Taizu ang kanyang ngipin habang nakahiga sa lupa. Samantala, kumuha ng sigarilyo ang boss habang tinatanong ang kanyang kasama kung nakapagpadala na ba siya ng mga tauhan. Kinumpirma ng kasama na nakapagpadala na nga siya, at bagong-bago pa lang sila kaya't hindi na magtatagal bago nila mabalikan ang mga walang hiyang yam-ari sa kanilang mga tauhan. Linawin ng lalaki na hindi pwedeng maghintay lang, lalo pa at may mga gagaw ng kasali sa pamilya, at hindi niya kayang may manggulo sa kanyang pamilya. Kaya't sinabi niya sa kasama na siguruhing wala sa mga yun ang makakalabas dito na buo ang katawan. Agad namang nangakong aasikasuhin ng kasama ang kanyang boss. Sa teritoryo ni Cha, makikita natin ang muscleman na biglang papasok sa club. Ibinabalita niya kay Cha na natukoy na niya kung bakit nagpapabulo ng gulo ang mga Hakwon Kim boys. Cha humihingi ng mas maraming detalye, at si muscleman nangangamba sa pag-amin na tila isa sa kanilang bagong miyembro ang nagkaroon ng problema sa batang yun. Mukhang alam na ni Cha kung sino ang batang yun, at napagtataka siya kung bakit pinag-initan nila ang lalaking yun. Nakatuklas pala ako na ang pangalan ng muscleman na ito ay si Yangso, kaya tawagin na lang natin siyang ganoon. Sinabi ni Yangso na sinunog sila ng batang yon, at ngayon ang iba pang pamilya ay handang mag-higanti. Ayaw nilang kumalat na tinalo ng mga tauhan nila ang isang high school kid. Nilabas ni Cha ang usok at sinabihan si Yangso na mag-organize ng mga tauhan dahil magiging seryoso na ang lahat. Hindi katakataka kung nais niyang tumulong sa ating kasama. Agad na sinabi ni Yangso na hindi nang ganoon lang, at may malaking ngiti pa siyang idinagdag na may ilang mga lalaki na bumisita para bamanat ng hello. Mensyonado niya na matapos tratuhin na ni Cha ang pamilya Kim sa Gosong, lahat ng dating alipors ay bumalik na sa laro. Nagtatayo na si Cha, at halatang natatawa sa sarili. Binabanggit niya na ang mga napakalokong yun ay bumalik at nag-iisang naghanap lang ng dahilan para mag-enjoy at mag-inuman. Binuksan niya ang pinto at natagpuan ang mga alipors na nakapila. Lahat ay masaya na nakabalik na ang kanilang boss. Mataas na nakatayo si Cha, pinahahalagahan ang kanyang tauhan at sinasabi na tuwang-tuwa rin siya sa pagbabalik ng lahat. Kinikilala niya na matagal na rin mula nang sila ay magkasama ng buong saya, ngunit inirerekomenda niya na harapin muna nila ang isang mabilis na gawain bago magkwentuhan habang umiinom ng ilang inumin. Makalipas ang ilang oras sa kalsada, bigla na lang napapalibutan sina Yona at Soju ng isang pangkat ng mga kriminal. Ngumiti ang leader ng mga kriminal, maliwanag na natutuwa na hindi na sila masyadong nagpunta pa upang hanapin sila. Sinimulan niya silang magbiro sa pag-crash sa kanilang petsa, ngunit binalaan na dadalhin niya silang pareho. Subalit bago pa man magawa ang mga kriminal ang kanilang hakbang, biglang huminto ang isang sasakyan sa paligid nila. Lumabas ang isang pangkat ng mga gwardya na nakasuot ng maayos na damit, agad na nagpalibot sa bawat isa sa mga kriminal. Maliwanag na ipinadala ng SW Corp ang kanilang mga reinforcement, at galit na galit tingnan ng personal na bodyguard ni Yona sa mga pagkaabusado na yun, at walang kahulugan, hinawakan nito ang isa sa mga kriminal sa ulo. Alam natin na hindi makakaligtas ang mga kriminal na ito. Kahit si Yona ay hindi maiwasang maramdaman ng kaunting awa para sa mga hanggal na ito, at wala silang kamalay-malay sa kanilang pinasok. Makalipas ang ilang panahon, makikita natin ang isang grupo ng mga kasangkapan ni Cha na may mga batuta.
Na-demolish ni Cha ang lahat ng paligid. Nakikita natin si Cha na naglalakad papasok sa pamilyar na club, sa parehong lugar kung saan sinugod ng ating batang si Sokyu ang tatlong pampasaherong kalalakihan. Malinaw ang pagkabigla ng leader ng gang na makita si Dushek Cha doon. Pati ang dalawang sunod na tao sa likuran niya ay napahanga at takot, natanto nilang kalaban nila ang boss ng gang ni Dushek, na pinakamatibay na gangster sa bahagi ng lungsod na ito. Nahihirapan ang boss maniwala, at nagtanong kay Cha kung bakit siya naroon. Binabalikan siya na hindi naman nila inaapakan ang sinumang tauhan ni Cha, kaya't may hindi pagkakaintindihan. Nahihimasmasan ni Cha na dapat sana pinadama na lang niya sa mga bata na ayusin nila ito sa pagitan nila, dahil para sa kanya, bataan pa para sa isang matanda ang makialam sa ganitong mga bagay. Siyempre, namangha ang boss sa lugar na ito sa narinig niya at natanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Pero biglang naintindihan ng boss ang bagay, at tinanong kung dahil ba kay Sokyu siya narito. Ngumiti si Cha at sinabi na dahil nakisawsaw na ang boss ng teritoryo sa batang iyon, may rason din siyang pumasok. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin si Daeyeon na sarap-sarap kumakain ng pansit. Natitikman at iniinom ni Daeyeon ang masarap na sabaw. Ramdam niya ang pagiging sariwa at saya. Nakatingin si Jin sa kanya na may malaking ngiti, masaya na makita ang kanyang kapatid na masaya. Medyo nahihiya si Daeyeon matapos ipakita ang masyadong excitement, at agad siyang nagsabing matagal na siyang hindi kumakain ng cup noodles, kaya kaunting excitement lang daw ito. Ngunit pinaalala ni Jin sa kanya na wala naman siyang nabanggit tungkol dito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, si Mr. Cha ang tumatawag. Sumagot si Jin, at diretsahan niyang tinanong kung ano ang iniisip nila. Sinabi ni Jin na kumakain siya ng ramen sa labas ng isang convenience store. Binanggit ni Cha na ang ramen ay hindi talaga pang matanda, at nag-alok na tratuhin siya sa hapunan minsan, nagmumungkahi na magtungo sa isang totoong masarap na lugar. Sumagot si Jin na sa tingin niya ay hindi na kailangan yun. Banibiro siya ni Cha, tinatanong kung nag-aalangan daw siyang kumain ng hapunan kasama ang isang gangster tulad niya. Sumagot si Jin na mas gusto niya ang ramen sa isang convenience store, lalo na't hindi niya gustong tratuhin ng masyadong mamahalin. Mukhang wala ng lugar para sa debate si Cha, kaya't sumuko na lang siya at nagpasya na ramen nga. Pagkatapos ng tawag, kita natin na lahat ng teknolohiya ng Goshak ay napapapabura na ni Cha mag-isa. Kinabukasan, habang tumutunog ang kampanilya ng paaralan, bigla namang tumayo ang mga beta bully mula sa kanilang mga upuan at humarap kay Yongchan, handang maglaro ng mga laro. Ngayon, napansin mo ba kung paano laging nakakasual ang mga beta bully, samantalang ang iba pang mga bata sa klase ay sumusunod sa isang tiyak na dress code? Ito ba ay tradisyon sa Korea, o pinili lang talaga ng manunulat na mapansin sila? Ano man ang sagot, si Yongchan ay tumingin sa sugatan ni Jaehong at tinanong kung kaya pa ba itong maglaro. Agad namang itinaas ni Orangehead ang kanyang kamay at nagpakita ng galing sa paggalaw ng kanyang mga daliri, sinasabing sigurado siyang makakapaglaro pa rin dahil okay pa naman ang lahat ng daliri niya, kaya mabuti pa rin siyang makakapaggamit ng mouse. Labis namang namangha si Yongchan sa paraan ng pang-aangkin ni Orangehead sa kanyang nasugatang kamay, samantalang sa likod ng ating bida ay may halong paghanga. Binabala naman ni Blondie si Orangehead na huwag gamiting palusot ang kanyang pinsala kapag talo na sa laro, dahil alam na niya na pagkatapos ng laro ay sa kamay niya ipipilit ang sisi. Kinausap nila si Sokju at nagtanong kung gusto niyang sumali sa kanila. Sa isang saglit, tila nagulat si Sokju, ngunit pangako ni Jaehong na siya na ang bibili ng mga snacks bilang pasasalamat sa lahat ng tulong. Tahimik lang si Sokju sa sandaling yun, subalit bigla na lamang siyang humakbang patungo sa kanila. Sa huli, sumasang-ayon si Yona na sumama sa kanila. Si Blondie ay hinahanap kung sigurado bang pupunta siya sa game room, at kinumpirma ni Yona, nagtataka kung may problema bang sumama sa kanila. Tumingin si Sokju sa ating kaibigan at nagtanong kung nasa bronze rank pa rin siya. Kinumpirma ng ating kaibigan na naabot niya ang bronze rank ng ilang panahon na ang nakalipas. Napangiti si Sokju ng tuwa, iniwan ang lahat ng kaunti na nalilito sa kanyang reaksyon. Agad siyang umusad ng walang anumang kasunod, handang pumunta sa game room. Hindi mawala sa pakiramdam ni Jin na may kakaiba kay Sokju. Sa kabila nito, silang lahat ay nag-enjoy sa game room, habang si Yona ay tahimik na nagmamasid sa kanila. Lalo na si Jaehong,
Tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pangit niyang performance sa laro, halos mas masama pa sa performance ni Jin. Matapos ang matinding paglalaro, kumukuha sila ng mga pampers-alap sa kantin ng game room, patuloy ang kanilang saya habang kinakain ang chips at iba pang mga paborito. Patuloy na tumitingin si Yona kay Jin, sa maliwanag na pagnanasa niyang ito. Maliwanag na mayroon siyang interes kay Jin. Sa huli, nagtuloy-tuloy sila sa kanilang mga masayahing momento kasama si Yona sa tabi ni Jin. Nagpasya si Jin na lumabas. Habang naglalakad si Jin sa pathway, tumunog ang kanyang cellphone. Si Daehyun ang tumatawag, at nang sumagot si Jin sa tawag, agad itong nagtanong kung lalabas ba siya para mag-dinner. Sinabi ni Jin na malapit na siyang makarating sa bahay, at sa pagkakasabi niya nito, nakita niya sina Lolo at Daehyun na nakatayo sa kalayuan. Tinanong ni Jin kung saan sila pupunta, at doon nila ibinunyag na pupunta sila sa tindahan para bumili ng mga kailangan sa hapunan. Nagpasya si Jin na sumama sa kanila, ngunit nag-aalala ang matanda na baka pagod na siya. Sinabi ni Jin na okay lang siya, dahil kasama lang niya ang mga kaibigan. Sa tindahan, sinaliksik nila ng mabuti ang lahat ng kailangan nila. Matapos silang mag-shopping, nagboluntaryo si Jin na magbuhat ng lahat ng bags. Habang lumalabas sila, napansin ni Jin ang isang taong misteryoso na nakatayo malapit. Nakasuot ito ng hoodie at nagbibigay ng seryosong at nakakatakot na aura. Agad na natanto ni Jin kung sino ang taong ito, at binati si Jin at tinawag siya na 001, na nakaparamdam kay Jin ng kaba. Ang eksena ay biglang umikot sa nakaraan, ipinapakita ang isang batang Jin kasama ang siyang lalaki na may mahahabang buhok, na tila kapwa mandirigma. Sa kasalukuyan, agad ang reaksyon ni Jin sa pagkakakita sa lalaking ito, at naglakad siya patungo rito, iniwan ang lolo at si Daehyun na labis na naguguluhan sa kanyang kilos. Tapos ay mausisa si lolo kung kilala ba ni Jin ang lalaking iyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Jin na sila ay mga kakampi noong siya'y naninirahan pa sa ibang lugar. Subalit pinilit ni lolo na magbigay ng magandang impresyon sa kanyang sarili bilang lolo ni Jin. Ngiti ng kaunting ngiti ang sagot ng lalaki, bagaman nagulat si Daehyun at nagsimulang umatras. Habang ang dalawa ay nagpapalitan ng mga nakamamatay na titig sa isa't isa, tinukoy ni lolo na marahil pagod na ang bagong dating, kaya inanyayahan niya itong sumama sa kanila para sa hapunan. Gayunpaman, polite na tumanggi ang lalaki, sinabing napadpad lang daw siya sa lugar at inisip na daanin si Jin. Kaya't nagpasya si lolo na bigyan ng espasyo si Jin at ang kanyang mga kaibigan, kaya nagsimula silang maglakad palayo upang magkausap. Nang sila'y iniwan na mag-isa, ngumisi ang lalaki at tinukoy na mukhang maayos si Jin para sa isang taong dapat ay patay na. Sa wakas ay nagsalita na si Jin at tinawag ang lalaking ito bilang 006, nagtatanong kung paanong siya nakatunton. Binabanggit niya kay Jin na natuklasan ng kanilang kampo na si Jin ay buhay pa at ngayon ay hinahanap siya. Sinasabi niya kay Jin na wala munang peligro dahil hindi pa nila natutuklasan kung saan siya nakatira. Ini-explain niya na nasa lugar siya sa isang misyon at nagpasya lang siyang dumaan nang marinig na hinahanap na si Jin ng kampo. Ngunit binababala niya si Jin na hindi magtatagal bago sila mahuli. Mukhang naghahanda ang kampo na magpadala ng taong haharap sa ating binata kapag natuklasan na nila ang kanyang lokasyon, at tiyak na makakarating si 006. Naging alerto si Jin sa pagtanggap ng banta, ngunit nagkasimangot lang si 006 at tiniyak kay Jin na wala siyang dapat ikabahala dahil nandito lang siya upang makipagkwentuhan sa isang kaibigan. Tahimik lang si Jin, may halong pag-iingat at pagkakuryoso sa kanyang mukha. Samantala, inirereto ni 006 na kumain sila dahil napakaabala siya sa pagtunton kay Jin kaya halos niyang nakalimutan ang kumain. Matapos ng ilang sandali, nakikita natin ang lalaking may mahabang buhok na nag-iinuman ng bowl ng ramen parang wala lang, na kahit naiinip si Jin sa pagsasalo nito. Parang hindi pa nakakakita ng pagkain sa mga araw. Pagkatapos ng masarap na kainan, tumapon ng konting burp ang mahabang buhok at hindi mapigil ang magkomento kung gaano ito kagaling. Sumang-ayon si Jin, sabay sabi na hindi lang masarap ito, kundi mabilis din at mataas sa calories. Binanggit ng mahabang buhok pa kung paano mukhang mas mapagtuunan pa rin ni Jin ng pansin sa kahusayan kahit huminto na bilang isang mandirigma. Gayunpaman, seryoso si Jin at tinanong ang kanyang kaibigan kung paano niya sinakita kung hindi pa siya nahanap ng kampo.
Sa sagot ng mahabang buhok, alam na raw niya na buhay pa si Jean dahil kakilala niya ito ng lubos. Tinanong niya si Jean kung nakuha na niya ang kanyang alaala, at agad naman itong sumagot ng oo. Binanggit ni 006 na marahil alam din ni 032 na buhay si Jean, kahit hindi niya masabi kung ano ang magiging reaksyon nito dahil mabigat sa kanya ang balitang namatay ang ating bata. Tinanong ni Jean kung bakit hindi niya sinabi kay 032 ito. Sagot ng binatilyo, mas mabuti raw na kaunti lang ang nakakaalam, kahit na malapit na kaibigan. Binanggit ni Jean na inaakala niyang darating din sa punto na madidiskubre ng iba na buhay siya, pero hindi niya inaasahan na itatago niya ito mula sa kampo. Tumawa lang ang lalaking Blondie at sinabi, hindi niya inaasahan ang ganitong kaganapan mula sa kanyang sarili. Noon ay biglang bumalik ang eksena sa nakaraan, kung saan lahat ay nasusunog at umaatake ang mga sundalo. Ang mga pagsabog ay malalaki, at nakikita natin si Jean na nakababa sa lupa na may hawak na armas. Lumapit sa kanya ang kalbo, yumuko, at inamoy ang lupa, napansin ang dugo sa damo, na malinaw na senyales na may bagong dumaan sa lugar. Subalit sa huli, umalis na lang ito, iniwan si Jean sa pagtatago at pagtalunton sa damuhan. Sa kasalukuyan, inamin ng kalbo na wala siyang ideya kung bakit hindi niya dinala ang batang yun pabalik sa kampo nang makita niya ito noon, ngunit medyo may pagmamalaki daw siya sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag niya na sila ay itinray na parang aso, sa pilitang sumunod sa utos ng kampo, ngunit naramdaman niya ang malakas na pakikipag-ugnayan kay Jean. Subalit bigla namang nairita ang kalbo, pinisa ang hawak na lata, at humingi sa kung bakit hindi na lang nagtago si Jean ng tuluyan. Sinabi ni Jean na wala siyang ibang choice. Nagtataka na lang ang kalbo kung nagbago ba siya sa paglimot ng kanyang alaala, o baka sa pagtira sa ganitong lugar. Hindi lamang niya masiguro kung ito ay para sa kabutihan o kasamaan. Ano ba yan? Ang naging sitwasyon ay lalong nagiging masama. Biglang may tumawag sa telepono ni Blondie, agad siyang kumuha ng telepono mula sa bulsa niya. Pagkasagot ng tawag, hindi siya nagsalita kahit isang salita at pagkatapos niyang pakinggan ang kausap, binalik niya na lang ang telepono. Ramdam ang ngiti sa kanyang mukha parang nauna nang inutusan siya ng kampo na alisin si Jean. Asahan mo, kinuha niya ang chopstick mula sa walang laman na tasa, at matapos putulin at gupitin, itinutok niya ito kay Jean. Ngunit agad namang hawakan ni Jean ang kanyang kamay, na hamarang sa matutulis na piraso ng kahoy 1 pulgada lang mula sa kanyang mata. Sinubukan ng hayop na yun ibato ang kanyang isa pang kamay, pero agad na pinigilan ng kasama ko yun, at ang pangalawang piraso ng kahoy ay huminto bago pa man ito sumuntok sa kanyang leeg. Habang sila'y nakikipagunahan, humihingi ng paumanhin ng blondeng lalaki, sinasabi na siya'y nagpunta lamang upang magpakilala ngayon. Pero agad na nalaman ng kampo, at agad na nagbigay sila ng utos para siya'y putulin. Medyo pumayag si Jean, sinasabing wala naman siyang magagawa dahil utos ay utos. Biglang lumabas ang isang babae mula sa tindahan ng pagkain, at pagtingin niya ay nakita niya ang 2 lalaking naglilinis ng lugar. Hindi niya napigilan ang pagkakaroon ng pagkukulay sa pisngi, napansin niya kung gwapo ang parehong mga ito. Nang ilagay nila ang basura sa mga basurahan, nagkomento ang balingkinitang tao na hindi ito marahil ang pinakamahusay na lugar para gawin ang gawain ng biglaan. Lumakad palayo ang balingkinitan, at bago umalis, itinuro niya na gusto niya ang bagong verse ayon ni Jean, sinasabi na sigurado siya na ito ay isang pagpapabuti. Tahimik na umalis siya, at ang eksena ay napunta sa SW Corporation. Sa loob ng silid-aralan, nakikita natin si Sojo na abala sa matinding ehersisyo. Biglang may tumawag sa kanyang telepono, at nang suriin niya, nakita niyang si Jean ang tumatawag. Agad na sinagot ni Sojo at itinanong kung ano ang nangyayari dahil bihirang tawagan siya ni Jean. Doon sinabi ni Jean na kailangan niya ng pabor, at sinasabi na kailangan niya ng access sa ilang footage ng surveillance sa lugar, dahil may isang taong gusto niyang subaybayan ng tuwirang. Natigilan si Sojo sa hindi inaasahang pakiusap na ito, at ipinaliwanag na kailangan niya ng pahintulot mula sa kanyang mga pinuno, na magdadala ng ilang oras, at mahirap ang magsubaybay sa lokasyon ng isang tao. Sinabi ni Sojo kung kailan niya kailangan ito, at sinabi ni Jean na kailangan niya ito sa ngayon. Ang dahilan sa likod ng pagmamadali ay kung si 006 ang namamahala sa misyon na ito. Baka siya'y unang pupunta sa Lolo at Daehyun. Pero hindi niya sinabi ito kay Sojo.
Lito na lito si Soju dahil wala siyang kaalam-alam kung paano niya gagawin ito. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa club ni Cha, kung saan unang nakikita natin ang mukha ni Cha. Ipinakita niyang pumasok si Jin at humiram ng motorsiklo, kaya pinahiram niya ito. Nagbago ang mukha ni Cha sa inis nang malaman niya na kinuha ng batang yon ang kanyang motorsiklo. Tinanong ng kanyang alalay kung hindi ba dapat inihiram ni Jin, saan sinagot ni Cha na wala namang problema. Bukod doon, hindi naman niya ginagamit yon. Kinabahan naman si Yang So na sinabi niya na sobrang takot nang dumating si Jin ng gabi na. At pagkatapos makaranas ng pagkikita kay Jin ng maraming beses, kinakabahan siya sa lahat ng mga bata na nasa uniforme. Matapos yun, nakita natin si Jin na nagmamaneho sa mabigat na motorsiklo. Iyon din ang oras na ibinalita ni Soju na ipinadala na niya ang lokasyon kay Jin at hindi pa gumagalaw ang target, kaya dapat tumpak yun. Mukhang labis ng pagod si Soju matapos ang paghahanda ng lahat ng impormasyon. Sa napakamaikling paunang abiso, hindi maiwasang mapansin ni Soju na may kakaibang bagay siyang napapansin sa lalaking binanggit ni Jin. Mukhang masyado siyang maalam sa mga surveillance cameras at palipat-lipat ng direksyon, na nangangahulugang may ibig sabihin ito. Sinusubukang itago niya ang kanyang galaw. Tinanong pa niya si Jin kung sino ang lalaking ito at bakit hinahanap nila ito. Sagot ni Jin, personal lang daw ito. Hindi na nagulat si Soju sa sagot na ito dahil alam na niya ito. Pagkatapos niya magpaalam sa telepono, iniisip niya na talagang may balak si Jin at kailangan niya ng mabilisang aksyon para makatipid ng oras, kasunod ng paghingi ni Jin ng dapat daanan ng lalaki sa kalagitnaang parte ng ruta. Inilantad din ni Soju na nag-eksperimento siya para makakuha ng dagdag na impormasyon sa dayuhan, subalit wala siyang nakuha. Dumating si Jin sa lokasyon, tumigil at nagmamasid sa paligid, iniisip na baka kamakailan lang dumating ang 006, dahil kung may mas maraming oras siya, malamang ay inatake na nito ang pamilya. At habang iniisip niya ito, biglang nanggugulo sa kanyang isipan ang imahe ni Daehyun at ng kanyang lolo, at determinado siyang tapusin na agad ito dahil may mga taong kailangang niyang protektahan. Sa kasalukuyan, kitang-kita natin si 006 na nag-aayos ng kanyang mga baril at naglo-load ng kanyang magazine. Biglang tumunog ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang tumawag. Sumasagot siya, at inilahad ng tumawag na kanilang natuklasan na buhay pa si 001 at nasa Korea. Bago pa masabi pa ng tumawag ang iba, agad namang pinutol ni 006 ito. Sinasabi na kasama niya si Jin mula pa noong kanilang mga unang taon ng pagsasanay at alam niya ang lahat tungkol dito. Ipinaliwanag pa niya na kakatapos lang niya ng isang misyon sa rehiyon at pumunta siya para suriin kung totoo ang balita tungkol sa pagtatakip ni Jin. Ginawang malinaw niya na hindi siya pwedeng umupo na lang habang may traidor na buhay at mukhang masaya. Ibinigay ng tumawag na siya ay gagawa ng lahat ng makakaya niya para alisin si Jin. Pinapakitaan si 006 na walang iba pang mas angkop sa trabaho kundi siya. Lumabas na ang tumawag ay ang lalaking may eye patch na nakita na natin dati. Binalaan si 006 na mag-ingat ng mabuti, dahil tinawag si Jin na 001 para sa isang dahilan. Binanggit pa ni Blondie na matagal nang lumipas mula sa kanilang mga simula, at sumang-ayon ang lalaking may eye patch. Sinasabing tiyak na magiging kulubat na si Jin matapos magtago sa dilim ng matagal. Dito nagtapos ang tawag, sinasabing maghihintay siya ng magandang balita. Kaagad matapos ang tawag, tumingin si Blondie sa screen ng kanyang telepono, at napalapad ang kanyang mga mata nang makitang lumalapit si Jin mula sa likod. Nagmamadali siyang kumuha ng kanyang baril, ngunit bago pa niya yun magawa, hinawakan siya ni Jin sa baywang at binagsak siya sa lupa, na iniwan ang baril na hindi naabot. Pareho silang mabilis na bumangon. Nangingiti ng inis si 006, at biniro na tiniyak niya na walang sumusunod sa kanya, at nagtataka kung ang mga sampang kamera ba ang nagturo sa kanya. Habang nagkaharap sila, kinumpirma ni Blondie na alam niya na hahanapin siya ni Jin, ngunit gusto niyang malaman kung bakit hindi ito nag-atubiling, samantalang hindi pa naman nagdadaan ng matagal mula nang huli silang magpaalam. Nanatiling tahimik si Jin, at iniisip ni 006 na baka hindi rin masyadong nagsasalita ang bagong bersyon ng 01. Pagkatapos ay biglang nagsalakay sila sa isa't isa, nagpapalitan ng suntok ng parehong bilis na halos hindi sila makita habang nakakatama. Sa wakas, tinabla ni Jin ang papalapit na suntok at nagtapo ng kanyang sarili,
Ngunit hindi niwang inilipat ni Blondie iyon. Gayunpaman, sinundan ni Jean ng isang malakas na suntok ng balakang na nagpadala kay Blondie ng paurong. Just as si Jean ay sumusubok na sipain siya, si Blondie ay sumasakal sa binti ni Jean at sinisilat ito pababa gamit ang isang punyal, na medyo pangit na galaw, hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Ngumingiti si Blondie ng sobra, pinupuri na ang husay ni Jean ay talagang mas nag-improve pa mula nung huling pag-ensayo nila. Habang iniintindi ni Jean ang kanyang sugat na binti, biglang bumalibag pang muli si Blondie sa kanya. Agad na umatras si Jean, bahagya na lang na umiwas sa punyal habang nagliparan ito papunta sa kanyang leeg. Sila'y naglalaro ng isang matinding sayaw ng pagsasalaksak, kung saan si Blondie ay nagpapakahirap na makatama kay Jean gamit ang punyal. Sa huli, nagtagumpay si Jean na madala ang punyal sa kanyang balikat. Ngunit bago makapagsalakay ulit si Blondie, si Jean ay bumaba, sumakmal sa kamay ni Blondie, at ibinigay ito sa isang kasiyahan na baligtad pa, pinaalis ang punyal na lumilipad sa hangin. Pagkatapos nito, sinipa ni Blondie si Jean sa dibdib, nagdulot ng pagkakalito sa kanya. Kaagad niya itong kinuha ang baril, at kapag nasa kanyang kamay na ito, sinikap niyang mag-aim. Gayunpaman, sa wakas ay nasaksak siya ng kanyang sariling punyal, na sumaksak sa kanyang balikat. Patuloy na nagpapaputok si Blondie ng sunod-sunod na bala, kahit pa umiiwas si Jean at tumatakbo sa paligid. Sa huli, ang baril ay nagwawakas din. Nagugutom na ang baril ni Blondie, at kinagat na lang niya ang kanyang ngipin sa frustration. Agad niyang itinapon ang baril na walang laman, kinuha ang kanyang malita, at nagsimulang tumakbo. Napadilat si Jean sa nakita niyang basagulero na ito na tumatakbo, dahil kung makakawala itong lalaki, malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Kaya nagpumilit siyang ituloy kahit na masugatan ang kanyang binti at iniwan ang nagtataksil. Habang lumalabas sa silungan, nasalayan niya si Blondie na nagtatangkang tumakas gamit ang motorsiklo ni Jean. Labis ang panghihina ng loob ni Jean nang makita niyang nakakawala ang kanyang kaaway gamit ang Hayabusa niya. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng kanyang minamahal na kapatid at lolo, na duguan. Subalit mukhang walang dahilang mag-alala si Jean dahil habang tila makakawala na si Blondie, may biglang sumalpok sa motorsiklo gamit ang kanilang kotse, ipinadapa si Blondie at bumagsak sa kalsada. Bigla namang tumigil ang kotse, at lumabas si Sokju na nagtanong kung hindi ba dapat siya nang ialam. Ngunit sinabi ni Jean na gumawa siya ng napakagandang trabaho. Sumakay ulit si Sokju sa kanyang kotse, at habang umaalis, hindi niya maalis ang pakiramdam na may malaking pangyayari sa nangyayari. Naaalala natin ang sandali na sumalpok si Sokju sa motorsiklo. Pagkalabas niya sa kotse, agad niyang binalikan si "Oh, okay ka lang ba, Jean?" tanong ni Jean. Tiyak siyang siniguro nito na maayos lang siya, kahit na may mga sugat sa balikat at leeg. Subalit nag-aalala si Sokju, nakapansin na tila hindi talaga maganda ang kalagayan ni Jean. Tiningnan naman ni Sokju si Blondie, na nakahiga sa sahig, duguan at tila suntok sa lupa. Naiinis si Sokju sa sarili, nag-aalala na baka masyado niya itong sinaktan. Sabi ni Jean sa kanyang kaibigan na umalis na lang. Unay naguguluhan si Sokju sa hiling na ito, ngunit nang makita niya ang seryosong tingin ni Jean, napapayag siya. Habang umaalis siya, hindi niya mailabas sa isip ang pakiramdam na ang lalaking hinahabol ni Jean ay tila isang karaniwang turista sa database ng SW Corp, ngunit may pangamba siya na hindi iyon ang buong kwento. Biglang naalala niya ang sira-sirang sasakyan at nagsimulang mag-alala kung paano niya ito ipapaliwanag. Babalik tayo sa shelter, kung saan nakatali si 006 sa isang upuan, duguan at mukhang magulo. Nakatayo si Jean sa harap niya, kalmado at mahinahon, at sinasabihan ito na pwede na itong tumingin pataas, dahil alam na niya na gising na ito. Nagsimula namang tumawa si 006, sinasabi na hindi niya inaasahan na may kasama siya si Jean at sana ay naisip niya ito nang mabilis na nahuli ito. Inamin niya na nagkamali siya sa pag-aakala. Hindi siya magtatrabaho kasama ang iba pang tao. Tahimik na nananatili ang aming bata, at sinabi ni 006 kung ano ang gusto niyang malaman. Tanong ni Jean kung sino pa ang nakatanggap ng utos na patayin siya. Sabi ni 006 hindi siya sigurado, pero malamang siya lang dahil siya ang pinakamalapit sa lugar at tama ang oras. Ipinaliwanag pa ni 006 na hindi matatanggap ng kampo ang katotohanang buhay pa si Jean.
Ayaw nilang malaman ng iba na peking ang pagkamatay niya, kaya susubukan nilang patayin siya ng tahimik. Sabi pa niya na hindi sila susuko dahil marami ng pinsala ang ginawa ni Jin sa kampo, lalo na sa galit na asong ulol, na gagawin ang lahat para patayin ang aming bata. Pagkatapos, tinaapos na ni Blondie ang usapan, sinasabing yun na lang ang kanyang sasabihin at ibinibigay lang niya itong impormasyon kay Jin dahil minsan silang magkakasama. Matapos ay niyaya na niya si Jin na patayin na lang siya ngayon. Kinuha ni Jin ang punyal at nagsimulang lumakad papalapit. Mukhang hindi takot mamatay si Blondie, dahil mas gusto niyang siya ang patayin ng aming bata kaysa sa anumang kalaban. Nagsimulang isara ang kanyang mga mata. Nag-aabang siyang mamatay, ngunit sa kanyang pagtaka, sinimulan ni Jin na pakawalan siya. Tinanong ni Blondie kung ano ba ang ginagawa ni Jin, at simpleng sagot lang ng batang lalaki na pinapalaya niya ang kanyang mga paa. Kaya binalik ni Blondie ang tanong, nagtatanong kung bakit hindi niya ito pinapatay. Tapos ay itinanong ni Jin kung bakit niya gagawin yun. Pagkatapos ay tinawag ni Jin ang atensyon ni Blondie sa rason kung bakit dapat siyang mabuhay. Ito ay pareho rin ang rason kung bakit hindi siya makakatakas sa kampo. Ipinaliwanag ni Jin na nauunawaan niya ang kahulugan nito dahil lumaki siya sa pamilya at alam niya kung paano yun. Kaya inirerekomenda ni Jin kay Blondie na gawin ang pareho. Pinanto rin niya na dahil nabigo si Blondie sa kanyang misyon, para na rin siyang patay ngayon. Kaya't mas mabuti na magtago siya sa isang lugar kung saan hindi siya mahahanap ng kampo. Habang paalis na si 006, ipinakita niya kay Jin na ang kanyang pamilya ay palaging nasa panganib at tiyak na itataguyod ng kampo ang anumang pagsisikap na siya'y patayin. Sumagot si Jin na alam na niya ito. Nagdagdag siya na iba sana kung nilayo niya muna ang kanyang pamilya, ngunit plano niyang ipagtanggol ang buhay na ito sa abot ng kanyang makakaya. Ngumiti si Blondie at sinabing susubukan niyang ilihis ang kampo sa kanyang mga hakbang bago siya mawala. Pagkatapos ay siya'y nagtanong, isang huling tanong, ano nga ba ang tunay na pangalan ng ating batang lalaki? Tahimik si Jin ng sandali bago nagsalita at ibinunyag ang kanyang pangalan. Ngumiti si Blondie at ibinahagi rin ang kanyang sariling pangalan, na si Liam. Nagbiro pa siya kung paanong inabot ng 10 taon bago nila nalaman ang isa't isa. Sa magiliw na pagsasalita, umalis na si 006 at papunta sa apartment ng ating batang lalaki. Pagdating niya sa bahay, tahimik niyang binuksan ang pinto at pumasok, sinisikap na huwag makagawa ng ingay. Pero bago pa niya maabot ang kanyang kwarto, narinig niya ang ugong ng pagbukas ng isa pang pinto. Napalakpakan ang dibdib niya sa takot nang ma-realize niya na nahuli siya sa pagpasok. Nakatayo doon ang kanyang lolo, may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita si Jin na bumabalik sa ganoong oras. Ngumiti si Jin ng may pagmamahal habang maingat na itinatago ang sugat sa kanyang balikat at tinanong kung bakit gising pa si Lolo. Ipinaliwanag ng matanda na may problema siyang makatulog, marahil dahil sa kape na iniinom niya kanina. Ngumiti si Lolo ng maganda at sinabing magpahinga si Jin, na binigyang diin na siguradong pagod na rin ito. Dahil dito, ibinalik na ni Lolo ang kanyang atensyon sa kanyang bagay. Papasok na si Jin sa kanyang kwarto habang marinig niya ang kanyang kapatid na tumatawag sa kanya. Pagtingin ni Jin sa kanya, tahimik siyang pinapangaralan na huwag masyadong mag-aalala tungkol sa lolo. Naghihintay lang daw ito dahil iniisip pa rin kung nahihirapan si Jin sa pag-adjust sa buhay sa Korea. Binanggit niya rin na iniwan niya ang hapunan para sa kanya sa mesa, alam niyang tuwang-tuwa si Jin sa lutong bahay. Matapos ang maikling usapan, bumalik siya ng tahimik sa kanyang kwarto. Tumungo si Jin sa masarap na handa na nakalatag sa mesa at ngumiti ng malawak sa nakita. Lumipat ang eksena kay Sokjo, at nang magring ang kanyang cellphone, sinagot niya ito at nakita ang mensahe mula kay Jin. Isang pasasalamat ito para sa pagbangga niya sa 006 gamit ang kanyang kotse at para sa pagbibigay ng eksaktong lokasyon. Sa nakita ni Sokjo ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang kaunting hiya sa papuri mula sa kanyang kaibigan. Kinabukasan sa paaralan, magkasama sina Yona at Sokjo na naglalakad habang nakikita ni Sokjo si Jin na nakatayo sa labas ng silid-aralan. Tinawag nila ito, at agad na itinignan ni Jin sila. Nagtanong sila kung bakit siya nandoon, at sinabi ni Jin na kailangan niya makipag-usap. Napansin ni Sokjo ang tungkol sa isang bagay. Banibigla si Yona nito at nagsisimulang mag-isip kung tungkol saan ito. Pagdating nila sa silid-pahingahan,
tinatanong ni Seokju si Jin tungkol sa pangyayari noong nakaraang gabi. Si Jin, tila handang magpaliwanag, sinasabi na akala niya ay oras na para sabihin ang nangyari. Handa si Seokju sa kung anuman ang sasabihin ni Jin, at sa wakas ay ibinunyag ni Jin na ang lalaking sinagasaan niya ng sasakyan kagabi ay dating kasama niya sa trabaho na pumunta upang bisitahin siya. May panahon ng katahimikan, habang inaasahan ni Seokju ang dagdag na detalye. Nang tanungin niya kung yun na ba ang lahat, simpleng sinasabi ni Jin na yun na ang karamihan dahil mas mabuti para sa kanya na huwag nang malaman pa. Medyo nadismaya si Seokju, hindi inaasahan na ganoon lang kasimple ang pagsasabi ni Jin. Subalit kumbinsido si Jin na siguradong tiningnan ni Seokju ang lalaking inunat nila kagabi. Sinasabi niya sa kaibigan na mas mabuti nang huwag pangungunahan pa ang nakaraan ng lalaki, at ibinabahagi niya ito dahil sa tulong niya. Ramdam ni Seokju ang pagmamalasakit matapos kilalanin ni Jin, at sinasabi na niya sa kaibigan na ayaw na rin niyang subukan pang alamin, lalo na't konektado ang lalaki sa nakaraan ni Jin. Matapos ang kanilang munting usapan, nagbalik na sa klase ang dalawang lalaki. Naisip ni Yona na may katanungan pa siya na dapat itanong kay Seokju. Nagtatanong si Yona kay Seokju kung tungkol saan sila nag-usap. Nang hindi agad sumagot si Seokju, sinubukan niyang pakiramdaman ito. Tinatanong kung hindi man lang ba niya kayang mag-share ng konti. Biglang nadali si Seokju at agad na nagsabi na nagtatanong lang siya kay Jin kung paano mag-level up sa isang laro. Sumigla si Yona, iniisip na masugid si Jin sa video games. Pero biglang naalala niya na mas mahilig si Youngchan sa gaming, at mas magaling din naman sina Hyukjin at Jaehang. Nagtataka siya kung bakit kay Seokju pa nagtanong si Jin ng payo kung sila naman mga pro. O baka gusto lang ni Jin makachat ang kasing level niya. Napansin na may sigla si Seokju, habang si poor guy naman ay abala sa sarili niyang gawain. Pagkatapos ng pasok sa paaralan, nakita si Yona sa labas. Nagtetake siya ng notes tungkol sa kanilang mga bilihin at iniisip kung dapat ba siyang bumili ng prutas dahil matagal nang hindi nakakakain si Lolo. Biglang may tumawag sa kanya. Nang tumingin siya, napansin niya ang isang lalaki na hindi kamukha ng sinumang estudyante sa kanilang paaralan. Nang makuhang atensyon siya, tinanong ng lalaki kung pumapasok siya sa Senan High School. Agad na kinumpirma ni Yona na oo, at saka sinabi ng lalaki na medyo siya ay nagtataka rin. Napapaisip si Yona nang bigla na lang tanungin ng lalaki kung pwede niyang makuha ang numerong telepono niya. Siyempre, nagulat si Yona at walang kaalam-alam kung paano siya magre-react. Nagumpisa siyang magpanik habang pinapangako ng lalaki na huwag siyang matakot o ma-pressure. Sinabi niya lang na gusto niya lang makilala si Yona. Sa huli, tinanggihan ni Yona ng maayos ang lalaki, at parang tanggap naman niya ito kahit na medyo nanghinayang. May lumapit na malaking lalaki sa likuran at binabara ang lalaki sa mabilisang tanggi ni Yona. Doon lumitaw ang totoong kulay ng lalaki, nagyabang at mariin na pinaalala sa kanya na hinihingi lang niya ang numerong telepono ni Yona. Bago pa siya makapagpilit kay Yona, biglang nasampal ng malupit sa mukha. Si Jaehang pala ang nagbigay ng sampal na yun, kasama pa niya ang dalawang kaibigan. Lumapit ng galit ang lalaki, naghahanap kung sino ang sumampal sa kanya, pero sa halip, naulit lang ang sampal mula kay Jaehang dahil sa pagmamatigas niya. Pagkatapos maramdaman ang sakit ng mga sampal, napagtanto ng taong ito na masama nga ang ideya na makipag-ugnayan sa mga ito. Samantala, si Hyukjin naman ay nakakapangilabot sa isa pang tao sa kanilang masama ng titig, at ang dalawang manininik ay nakatitig na lang. Nagpasya silang umalis, subukan ang maaari pang mailigtas na dignidad. Pumalakpak si Orangehead nang may pagsisi nang makita ang mga maninakit na ito. Pagkatapos ay masaya siyang lumapit kay Daehyun, tanungin kung okay lang ito. Sumagot ang babae ng oo at nagsimulang magbigay galang ngunit nahihiya si Jaehang, at agad niyang sinabi sa kanya na hindi na kailangan ng pasasalamat. Sa kabilang block ng kalseng ito, makikita natin ang mga tao na nagugulat habang nakakakita ng isang grupo ng mga ganid na naglalakad papunta sa mga kalsada. At gulat, si Tae Sogi, kasama ang kanyang alipin na si Inchan at ang iba pa niyang tauhan. Sila ay mahinahong naglalakad sa lugar, at alam mo ba, kasama din pala nila ang lalaking nagsiksik sa kumilatis kay Daehyun. Malinaw na inaangkin si Tae Su bilang backup upang maghiganti sa ating mga beta bullies. By the way, ang pangalan ng maniniktik na ito ay Tae Song, at waring kapatid siya ni Tae Sogi. Samantala,
Lubos nang naiinis si Taeso, nagrereklamo kung paano tila lahat ng nagpapanggap na matatapang sa bayan ay iniisip na maaari nilang bastyusan sila sa mga araw na ito. Ito ay nang maalala ng kanyang alipin na kumalat na ang balita ng kanilang pagkatalo sa grupo ng mga high schoolers, at baka kailangan nilang gawin ang ilang hakbang. Kaya, napagpasyahan nilang simulan ang kanilang sumasalat ang kanilang takot sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga gangster na nag-ahas sa pakikialam sa Taesong. Nagkalat ang isang nakakakilabot na ngiti sa mukha ni Taeso habang sumasang-ayon siya sa kanyang utusan, sinasabi na ipapakita nila sa mga lalaking ito kung ano talaga ang kayang gawin ng teknolohiyang Go-Shock. Bigla, itinuturo ng kapatid niyang lalaki ang kanyang daliri kay Daehyun at sinasabi, "Yan ang babae na sumampal sa akin ng isang grupo ng lalaki." Mukhang magkakaroon ng malaking gulumuli ang mga pasaway na ito dahil naglalakad na ang ating binata sa kalsada kasama ang kanyang kapatid na babae. Agad na itinuturo ng Nangho Haras na ang lalaking kasama ng kapatid na babae ay hindi ang nang sumampal sa kanya kanina. Samantalang si Taeso, sa kabilang banda, pakiramdam niya ay nakita niya na ito dati. Nang masusing tignan ng ating binata, lubos siyang nagulat nang makilala kung sino ito. Nagsisimulang makaramdam ng takot ang kanyang mga utusan habang naaalala nila na ito nga ang taong sumuntok sa kanila pagkatapos mag-infiltrate sa kanilang teritoryo. Samantalang si Taeso ay nanginginig sa takot, nagtanong ang kanyang kapatid na lalaki, "Anong nangyayari?" Nagtanong si Taeso kung ang babae sa tabi ng lalaking iyon ay ang pinagtatapat niya noon. Tumango ang kanyang kapatid na lalaki, subalit biglang tinanggap ang isang malupit na sampal sa mukha. Galit na itinanong ni Taeso sa kanyang kapatid, "Ano ba ang?" Sinusubukan niyang pumatay sa kanilang lahat. Ang mahirap na bata ay nasa sobrang pag-iyak, walang kamuwang-muwang kung bakit sobrang galit sa kanya ng kanyang kapatid, pero nauwi siya sa mas matinding palo. Makalipas ang ilang sandali, nasa apartment na naman tayo, at labis na namanggan si Diane sa galing ni Jin sa pagbabalat ng prutas. Ngumiti ang kapatid at nagtanong kung akala ba niya talaga na magaling ito. Tumango siya, sinasabi na hindi niya magawa gawing kasing pino at bilog ang balat ng prutas, kahit anong pilit niya. Biglang tumunog ang telepono, at ang boses ay sumasalaksak sa sala. Mukhang nagmumula sa kwarto ni Jin ang boses, kaya lumapit siya at nakita ang kanyang telepono sa mesa. Pagbukas niya, napansin niya na hindi kilala ang tumatawag, pero sumagot siya, at siya nga si 06 sa kabilang linya. Ibinunyag ni 06 na iniwan niya ang isang bakas para sundan ng kampo, sa malayo mula kay Jin, at doon siya magtatagal sa susunod na mga araw. Kapag siya'y nakalabas na ng bansa, plano niyang mag-iwan pa ng mga bakas sa ibang bansa para malito sila, na magiging napakatulong sa pagdudulot ng kalituhan sa kanila. Sumang-ayon si Jin at idinagdag na magtatayo rin siya ng sariling bakas. Tapos, si Blondie ay nagbatian, tinutukoy kung gaano kasabik si Jin maging patay. Ngayon, nagpapalit na ang lalaki at babae, kaya't nag-aalinlangan siya kung magkakataon bang mag-cruise ulit ang kanilang mga landas. Kaya't ini-wish niya sa kanya ang pinakamabuti sa kanyang kinabukasan bago tapusin ang usapan, at namuuri ng bata ng kanyang mga pagbati, at sa tamis ng kanilang usapan, nagtapos ang tawag. Kinabukasan sa paaralan, nabalitaan ni Jin na naharas ang kanyang kapatid pagkatapos ng klase kahapon, ngunit agad itiniyak ng mga kaibigan niya sa kanya na inasikaso na ito ni Jae-hong, at sinabi ni Orangehead na binigyan niya ng ilang suntok sa ulo ang lalaki bago ito inalis. Biglang pumasok si Soju sa eksena at agad na nagtanong kung paano magmukha ang nangharas. Ipinaliwanag ni Yung Chan na naka-uniformeng Go-Shock Tech ang taong yun. Kaagad namulat ang mga mata ni Soju at tinuro ni Jin na ito ay mula sa parehong paaralan na kanilang pinagkaabalahan noon. Napuno ng galit ang bata, sa paaring na sobrang taimtim ang panghaharas sa kanyang kapatid mula sa Go-Shock. Sumang-ayon si Soju, na sinasabi na hindi dapat baliwalain ang pangyayaring ito. Habang nag-aalala naman ang mga beta bully, na kadalasang naghahanap ng away, sa sitwasyong ito. Pati sila ay nag-iisip na baka mas maaga ang kanilang mga conclusion. Tuwiran sa kaganapan, Yona biglang sumulpot at nagpabawas ng tensyon. Tinanong niya kung tungkol saan sila nag-uusap at ipinaalala na gustong manligaw kay Daehyun ang bawat lalaki dahil kilala siyang maganda at popular sa mga lalaki. Hindi maintindihan ng kapatid niya ang lahat ng ito, habang sumang-ayon si Yung Chan, na nagsasabi na ilang beses nang niligawan si Daehyun.
Mukhang nahihirapan pa rin si Jean tanggapin ang katotohanan, pero idinagdag ni Yumcha na talagang maraming nagkakagusto sa kanya. Nakita mo, walang nakapalapit sa kanya noong kinukutsa siya ni Nagiso Kim at ang kapatid nito at mukha siyang malungkot ng kaunti. Kinumpirma rin ni Jae-hang na talagang maganda ang kanyang kapatid, at nagdagdag pa si Blondie, na nagsasabing alam niya ang ilang lalaki na may gusto sa kanya. Wala pa ring ideya si Jean kung paano siya magre-react dito at tila mas nag-iisip. Samantala, nagtataka naman ang ibang mga tao sa paligid kung ano ang pinaplano ng dalawa, at nagtanong pa si Yona kung may bayad ba ito. Walang pansin sa kanilang sinabi. Sa susunod na eksena, napupunta sa teritoryo ni Gosok, kung saan si Teso ay nakaupo sa isang upuan, tila inis na inis. Iniuulat sa kanya ng kanyang alalay kung paano sila lahat ay itinuturing na basura ng lahat. Kamakailan lamang, si Song Sok-hai ay nagbigay pa nga sa kanila ng bugbog, at lahat ng mga kalapit na paaralan ay masama ang pakikitungo sa kanila ngayon. Iniisip ni Tae-so kung paano lang ilang araw na ang nakakaraan, siya ay pinagsasabihan ng kanyang mga mas nakatatanda, at tila humiwalay na ang lahat mula nang makialam siya sa aming binata. Agad na nagtipon ng kanyang mga alalay at sinabihan ng kanilang amo na kailangan nilang gawin ang ilang hakbang para pigilan ang mga bagay na lumabas sa kamay. Tahimik na nanatili ang amo, hinahayaan ang kanyang sigarilyo na mahulog at sinasagasaan ito sa ilalim ng kanyang paa. Nagdesisyon siyang sumunod sa plano, at ngiting-ngiti ang kanyang mga alalay, nakakakita na masaya ang kanilang amo. Dito pumasok si Jin sa kwarto kasama si Soju. Biglang natakot ang mukha ng amo sa pagkakita sa mga kilalang mukha, at kahit ang mga alalay na tawa-tawa lang kanina ay tila natakot na. Lahat ay umurong habang papalapit si Jin sa amo. Bigla siyang huminto at nagtanong kay Teso kung bakit niya inaapi ang kanyang kapatid na babae. Biglang bumalik sa isip ni Taesu ang panahon kung kailan siya humaras ng kanyang kapatid na babae. Nakita niya ang mga kapatid na naglalakad ng magkasama, at agad na ipinaliwanag na wala siyang ideya na kapatid ni Jin siya. Siyempre, ang sagot ni Taesu ay lalo lamang nagpaalab sa dugo ni Jin, at pati na si Soju ay nagsimulang magpaanyo ng nakamamatay na aura. Agad na sumigaw ang boss, sinasabing ang pagkikita sa kapatid niya ay purong aksidente lamang. Pinatuloy niya pa na ang kanyang kapatid na lalaki ay sumubok lang makipag-usap sa kanya dahil nakita niya ito sa kalsada at hindi niya alam na kapatid ni Jin ito hanggang ngayon. Napaengganyong makinig ang ating bida sa kwento, at pinaliwanag pa ng lalaki na ang kanyang kapatid ay wala namang masamang intensyon ng gawin yon. At ngayong alam na nila kung sino siya, siguraduhin niya na hindi nalalapit ang kanyang kapatid sa kanya muli. Tahimik si Jin, habang takot pa rin ang gangster. Matapos magpalitan ng huling tingin, nagsimula ng maglakad palayo sina Jin at Soju. Paglabas nila, sinarado nila ng malakas ang pinto sa likod nila, at sinabihan agad ng boss ang kanyang mga tauhan na pag-iisipan nila ang pagkontrol sa pinsala sa ibang araw, at tiwala siya na maiintindihan ito ng kanyang mga tauhan. Paglabas, sumalubong si Jin sa kanyang mga kaibigan. Nagtanong sila kung ano ang nangyari, at ibinunyag niya na talagang aksidente lang ang lahat, at ang lalaking nakipag-usap kay Daeon ay kapatid na mas bata ni Taesu. Nabagabag si Jae-hyun. Nagulat siya nang marinig yun, at halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan habang ito'y naririnig. Samantala, binabalaan sila ni Yeon-an na sinabi na niya noon na wala namang dapat ay pangamba. Ngunit sinabi ni Jin na plano pa rin niya na bantayan sila sa kasalukuyang panahon. Hindi nga naman sila pwedeng basta na lang maniwala. Makalipas ang ilang sandali, kasama ni Jin si Mr. Cha. Tumingin si Mr. Cha sa kanyang ramen at sa iba pang kakaibang pagkain, at sinabi na matagal na siyang hindi kumakain ng ganoong klase sa labas ng convenience store. Sinuggest niya na mas maganda sana kung barbecue ang binili nila. Ngunit tinanggi ni Jin ang suhestyon na ikinainis ni Mr. Cha. Binanggit ng gangster na narinig niya raw na minahiram ulit ng ating bata ang kanyang motorsiklo. Kinumpirma ni Jin at nangako na ibabalik niya ito sa hating gabi. Ngunit sinabihan siya ni Mr. Cha na itago na lang daw ito, hindi rin naman daw niya gagamitin. Pinipilit ni Jin na ibalik ito, at nagtaas ng kilay si Mr. Cha, sinasabing gawin na lang ang gusto niya. Pagkatapos mapuno ni Cha ang kanyang chopsticks ng maraming noodles, nag-umpisa siyang umusisa ng masasarap na sabaw nito. Samantalang si Jin ay formal na kinakain ng kanyang triangle food, habang napansin ni Mr. Cha.
Parang isang karaniwang teenager ang itsura ni Jean. Ngunit sa kabaligtaran, ang batang ito ang pumatay sa pamilya Kim mag-isa at hinarap din ng SW Corporation na parang propesyonal. Biglang tinawag ni Mr. Cha si Jean at tinanong kung ano nga ba ang ginagawa niya araw-araw. Diretso lang sumagot si Jean na pumupunta siya sa paaralan, katulad ng ibang bata. Siyempre, asahan ni Mr. Cha ang ganitong sagot, ngunit hindi iyon ang gusto niyang marinig. Lumipat ang eksena sa SW Corp, kung saan nakatayo ang chairman at tumitingin sa bintana. Nakakatawa laging makita ang eksena sa manhwa kung saan tinititigan ng mayaman na boss ang labas mula sa salamin sa kanilang opisina. Samantala, ibinunyag ng assistant ng direktor na marami ang nagpahayag ng alalahanin tungkol sa kalakihan ng pag-expand ng SW Corp. Binaliwala lang ito ng direktor at sinabi na magiging magulo talaga kapag nagsimula ng ibang bansa ang mga tao para sa kanilang sariling interes. Gumagawa sila ng mga hakbang para mapanatiling maayos ang kanilang pag-expand, ngunit hindi maiiwasan na makagawa ng kaunti kalaban sa daan. Sumang-ayon din ang assistant at binanggit na ang kanilang maangas na mga taktika ay nagiging sanhi ng problema para sa SW Corp sa ilang hindi gaanong linas na organisasyon. At ang mga tagapayo ng SW Corp ay napansin din ng ilang kadudadadang gawain mula sa iba pang mga kumpanya kamakailan. Sa sumunod na eksena, nakaupo si Jean kasama ang direktor, na inaalok si Jean ng tsaa. Pero buong galang na tumanggi ang ating batang si Jean, at sinabing okay lang siya. Tinanong ng direktor si Jean kung ano ang naging karanasan niya sa pagsasama nila ng security team. Sinabi ni Jean na maayos naman. Tinanong ng direktor kung ayos ba sa kanya ang paaralan, at sinagot ni Jean na maganda naman doon. Sa huli, tinanong ng direktor kung mayroon silang magagawa para tulungan si Jean sa anuman, at sinabi ni Jean nang hindi siya interesado. Tinanong ng batang si Jean kung yun na ba ang lahat ng pag-uusapan ng direktor, at sabi niya na kung ganun nga, aalis na siya dahil mag-umpisa na ang training. Masayang pinayagan siya ng matanda na umalis, kaya't tumayo si Jean, nagbigay respeto, at nagbalik ng gesture ang direktor, iniwan ang kanyang Katie wala ng bahagya, dahil kakaiba para sa kanya na magbigay respeto ang direktor sa isang bata. Gayunpaman, nagsimula ng maglakad si Jean palabas. Makikita natin mamaya na mabuti ang mga gwardya sa kanilang pagtitipon sa pasilyo. Sa gitna ng kanilang mga ehersisyo, na nagpapakita sa kanila na matagal bago muling magkita si Gia at ang kanyang bodyguard. Napansin ng kanyang guard na hindi na gaanong pansin si Jean tulad ng dati. Na-curious si Gia kaya't nagtanong ng higit pa tungkol kay Jean. Sinabi ng bodyguard na bagaman hindi na gaanong pansin si Jean tulad ng dati, mas mabilis at mas athletic pa rin siya kaysa sa kanilang mga tauhan. Sinisiguro niya na marami ng karanasan si Jean dahil ang antas ng kanyang kasanayan ay maaaring marating lamang sa pamamagitan ng matinding pagsasanay at labanan. Kaya't walang duda na siya ay marami ng propesyonal na pagsasanay. Matapos marinig ang mga ito, na-curious si Gia kay Jean. Ipinaliwanag niya na bagaman bata pa siya, tahimik niyang tiniis ang matinding pagsasanay, at nag-init na rin ang loob sa kanya ng mga tauhan. Sumasablay ang eksena pabalik sa nakaraan, kung saan nakikitang muli si Gia kay Major Kang. Habang nag-uusap sila, inirerekomenda niya kay Kang na huwag magpakalugmok at masaktan, at sinabi ni Kang na hindi niya gagawin yon. Pagkatapos, tinanong niya si Gia kung patuloy pa rin siyang naghahanap tungkol sa estudyante na tinanong niya. Sa simula, wala siyang ideya sa kanyang pinag-uusapan, ngunit biglang nagring ang isang kampanilya sa kanyang isipan. Nagpanggap siyang hindi interesado at itinanong kung ibig niya bang sabihin ang batang tinawag na Jean. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, nabighani siyang makita na hindi pa rin nalilimutan ni Kang ang pangalan ni Jean mula noong araw na yon. At hindi mapakali siyang nakita ang mabigat na kabalisahan ng itsura ni Major Kang pagkatapos magtanong tungkol kay Jean. Sa huli, ngumiti si Gia at sinabi na hindi na siya interesado kay Jean, nakitang-kita ang pagliwanag ng mood ni Major Kang. Napansin ni Gia ang pagbabago sa mood niya at tiyak niyang may iba pa sa likod ng kwento. Sa kasalukuyan, habang tinitingnan niya ang ating lalaki, nagtataka siya kung baka kilala nga ni Jean ang kanyang fiancé. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin ang kanyang kotse na bumibili sa kalsada at nasa tabi niya rin si Jean.
Nang mapano-pano, binuksan niya ang ideya na makasali si Jean sa kanilang ahensya ng talento at inirerekomenda na baka makikinabang siya sa kanilang dekalidad na mga programa ng pagsasanay sa pag-arte o pag-awit. Ngunit tumanggi agad si Jean, sinasabing wala siyang interes. Hindi maiwasang mapahanga si Gia sa kanyang agarang at matibay na pagsagot. Nagtataka siya kung maaari na itong kunwari pag-isipan, at natagpuan niyang kakaiba ang kawalan niyang pag-aalinlangan. Sa kalaunan, tinanong niya si Jean kung sakali kakilala niya si Major Kang, at ipinakita pa niya na ito ang kanyang fiancé. Siyempre, nagulat si Jean sa balitang ito, at bumalik sa kanyang alaala ang panahon nung nabanggit ni Kang na kailangan niyang makipagkita sa kanyang fiancé. Walang duda si Jean na kilala niya si Major Kang. Kapag tinitigan niya ito, napapaisip siya, habang si Jean ay nakaupo lang doon, tila walang paki sa biglang na paglabas ng impormasyon na yun. Grabe lang ang pagiging kampante ng lalaki, medyo nakakabaliw na nga dahil hindi ito karaniwan para sa kanya. Kahit si Jean ay nararamdaman na may kakaiba sa kanya, hindi niya maipaliwanag kung ano ito. Makalipas ang ilang sandali, pagdating nila sa kanilang pupuntahan, pumasok si Gia sa gusali ng kumpanya. Samantalang si Jean at ang kanyang senior ay pumasok sa silid para mag-ayos.